tumayo kayo, yung meron dito. Meron ka dito? Come on. Bilisan nyo lang, mabilis lang to. Come on. Okay, ang illustration natin kanina, sabog. Okay, gitna kayo. Okay, buksan nyo muna. Buksan nyo, tapos gitna kayo. Okay. Yung kanina, di ba, ang daling itulak? Alam nyo, totoo yun. Yung kapag ka-immature ka, ang dali mong itulak, ang dali mong ibuyo, sagutin mo na, sige na. Okay, cute naman eh. Di ba? Ano naman eh, ganun naman oh. Di ba? Pero ito, godly generation. May pastor, may church, may cell group. Grabe. Tatagan nyo ah. Imagine, kahit saan mo tirahin yan. Nahihirapan ako. Salamat. You get the point. A simple illustration, but I hope you get the point. Amen. Salamat mga anak. Nasaktan kayo? Hindi naman? Okay. Hallelujah. I just want to say the message. Hallelujah. Restore na ang Garden of Eden nung namatay si Jesus. Restore na yung buhay at ganap kasiya-siya because of Jesus Christ. Okay? Lahat ng ginawa ni Jesus dahil sa pag-ibig niya. Kaya pansinin nyo kanina, totoo, maganda kinabukasan nyo. Piliin nyo lang yung right timing. Okay? Let us stand, kilalanin natin ang Diyos na nagpaplano sa atin ng magagandang bagay. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen. And then you came and I let you And in. in obedience, another testimony is dahil kami ngayon naatasan ngayon, may isa pa akong kasama talaga dito. Ayan, magpapatotoo siya. Ayan, tara na, ikaw na. Ayan, dahil love month ngayon, meron pa akong kasama talaga. Ayan, for this part na kailangan sumunod tayo sa Panginoon at may pang-grocery tayo. Binigyan niya ako ng mang-grocery sa buhay ko. Ayan, so we just want to testify about God's goodness in our obedience to Him. Ayun, sa mga hindi po nakakilala sa amin. Ayun. Ayoko talaga tumatayo sa harap. Pero ayun nga, by the grace of God, and gusto lang namin i-share sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Ate Desi nyo. Sa mga di po nakakaalam, kakasal lang po namin noong December. Yun, 1 taon na po nakakalipas. Kaya, ayun. Ayun. Sa mga senior ni Ate Desi nyo kanina, ano ba yun? Mga senior niya kanina. Ayun, hindi kami makakarating dito. Hindi kami magkakatuluyan. Kundi nangyari sa buhay namin sa mga senior ni Ate Desi. Lalo na yung purity. Napakahirap ngayon. Kung alam niyo lang. Lalo na sa mga may mga may mga boyfriend, girlfriend ngayon. Ayun. Isa sa mga pinakamasarap na dalhin sa altar is purity. Pero totoo 'yan, napakasarap nun. Kumbaga, lalo na sa part ng lalaki, 'di ba? Sa part kasi ng lalaki talagang madali ang temptation pagdating sa mga opposite sex. Yan, real talk tayo. Total, real talk naman tayo ni Lord. Ngayon, real talk naman tayo sa katotohanan. Dito sa ano. Kung, ayun, madami sa panahon ngayon talaga maaga nabubuntis, maaga nagkakaanak na wala pa sa tamang edad. Hindi pa talaga hinog. Yan. Kaya, sa mga
talagang ayusin talaga natin, lalo na bilang Kristiyano. Although talagang mahirap talaga, lalo na pag Kristiyano, is purity. Ayun. Kaya, ayun, paano nga ba maging purity? Ayun, sa tulad na sinabi ni, purity, maging pure na lalaki, maging pure na babae. Ayun. Hindi pure gold, Ayun. Ayun, ayun, sa tulad na sinabi ni Ate Desi nyo, is maging babad tayo sa Panginoon. Ayun. Ako, inaamin ko, nung kami na Ate Desi nyo, di talaga ako, uma-attend lang ako para sa Kanya, hindi para kay Lord. Ayun. Alam ng iba yun. Kumbaga, unang-una, kumbaga din ako talaga ako lucky Christian. Kumbaga, uma-attend ako kasi meron akong crush. Ang malala pa nito, di pa sa Ate Desi nyo yung crush ko. Ayan, kumbaga, nagkakilala kami ni Desi. Kwento ko lang, short story lang, mga 5 minutes lang, in 2 hours. Ayan, short story lang, nagkakilala kami ni Ate Desi nyo sa Every Home for Christ. Yun, kung naabutan nyo pa Every Home for Christ, kumbaga, sa panahon ngayon is simbahay. Di ba? Simbahay. Yan, sino mati na simbahay dito? Ayun. Ayan, nagkakilala kami ni Desi dahil sa simbahay. Ayan. Akala ko bata pa si Desi noon, parang makasi idadar ni George. Mga ganun kala. mga kung nakikita niyo si Ate Desi niyo, parang hindi siya parang mas matanda sa akin. Parang mga parang mga 12 years old, 13 years old. Parang alam mo yung parang yung mga yung mga uhugin sa labas-labas, yung mga naglaro ng bata. Joke lang. Ayun, paano ko ba yun? Ayun, siguro fast forward tayo. Ayun, madaming nangyari sa amin. Yan, kumbaga. Madaming sinubok si Lord. Madaming si Lord sa amin. Kung ito, mayroong premyo to. Bukod kay Tamtam, hindi ka sa Tamtam. Alam mo Tamtam to. Ayun. Kung nakakaalam nyo, kung ilang beses ako binasted ni Desi. Ayun. Ayun. Oo, si Kuya Aaron na bahala doon. Joke lang yung ano yan. Sa mga boys. Yan, di ba? Sa mga boys, lalo na pag talagang pag-busted, ang sakit, di ba? Ang busted. Sakit talaga pag binasted. Sarap mag-bar, di ba? Sarap mag-bar. Pero alam niyo ba, ilang beses ako binasted ni Ate Desi nyo? 4 ata? 4 ba? 4? 3? Piling ko 4 eh. Oo, 4. Pero lahat ng 4 na yun, gusto ko sumuko. Gusto ko na sumuko nun. Kumbaga, tagtatanong na kay Lord, bakit ganyan na nangyayari? Naglilingkod naman ako. Ginagawa ko naman lahat. Active naman ako sa church. Sumasayaw ako dito, nagche-chatter ako. Tumutulong ako para ayos ng upuan. Yan, lahat ginawa ko. Pero meron palang mali. Meron palang mali. Is yun yung puso. Yung puso. Kumbaga, ayun nga, tulad ng ginawa ko nga kanina, yung puso natin, yung puso ko nun, ay hindi para kay Lord, kundi para sa tao. Ginagawa ko lahat ng yun. Lahat ng mga bagay na yun, kumbaga, napapagod sa lahat ng bagay na yun kasi ginagawa mo yun dahil sa tao, which is mali talaga. Diba? Lalo sa atin ngayon. Diba? Pero mas nakakawala ng pagod, mas masaya kung yung puso mo ay naglilingkod sa Panginoon. Totoo ba yan? Oh. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Joke lang. Pero ayan, for the fast forward nga, hanggang sa kinasal nga kami ni Ate, kinasal nga kami na Ate Desun. Ayun nga, talagang kung di ka susunod sa Lord,
kung hindi ka, kumbaga kung hindi ka talaga babad sa presensya niya, lahat ng mga ginagawa niyo baliwala. Kumbaga, naniniwala ako mayroong malaking plano sa Lord sa buhay natin. Nasa atin na lang yung kung lalakaran natin o hindi. Pero dahil nga mga Kristiyano tayo, dahil mahal natin si Lord, naniniwala tayo na mayroong malaking plano sa Lord sa buhay natin. Di ba? Yun, dati, si Tamtam, dati uhugin lang din dati yan, dati sa Sunday school. Pero tingnan nyo ngayon, no? Joke lang yan. Joke lang yan. Pero, ayun nga, sa lahat talaga nakakalam ng love story namin dito, si Tamtam talaga yun, lahat. Halos lahat. Sa panliligaw, simula nung, kailan man nabuo yung sunflower. Ayun, mga 2018. So, 2018, lahat ng galaw ko kay Desi, lahat ng galaw ko kay Ate Desi nyo. Ay, sorry na. Sorry na. Naalala ulit yung nakaraan. Nasa si Jessa, wala ko dyan. Ayan, sorry di kayo nakaka-relate. Pero isa talaga di pinaplex ko lang si Tamtam kasi maganda rin meron kayong witness sa mga panliligaw niyo. Pero mas maganda talaga ang pinaka-witness niyo sa panliligaw niyo sa opposite sex, ay si Lord talaga. Kaya hindi mangyayari na kami ni Desi kung wala talagang prayer. Hindi sa pinakamahalaga niya talaga, prayer. Ayun si Desi, iniyak ko yan sa prayer. Yan. Hindi masamang umiyak, lalo na paglalaki. Lalo sa panalangin. Kaya, ayun. Sa babae din, ganun din. Kung meron kayo pinagpipray na lalaki, ganun din. Babaran nyo rin sa prayer. Pero pag mga bata pa kayo, mag-aral muna kayo. Joke lang. Joke lang. Pero, ayun. Meron talagang kalooban si Lord sa mga buhay natin. Merong mga tinakda si Lord kung sino para sa atin. Kung yung crush mo ay yung pinagpipray mo, walang masama kung pagpipray mo. Pero dapat magpray ka rin, ihanda ka rin ni Lord sa mga mangyayari. Kaya ako nagpray ako, inanda ko yung sa mga mangyayari nung naging kami ni Desi. Yun pala, mas matindi pa pala yung pangyayari. Kaya, ayun, pero isa talaga sa pinaka-point ko talaga, yung una talaga, purity. Maging pure talaga tayo, lalo na mga Kristiyano talaga tayo. So, ayun, maging babad lang tayo sa presensya ng Panginoon at maging babad sa salita ng Panginoon. Kaya ayun, wag lagi makakalimot sa Panginoon. Kaya lagi nating mahal ng Panginoon dahil mahal na tayo. So, ayun, glory to God. For it all, after all this time. Thank you. Ayan, so, yun yung summary ng After all this pero it's all born of summary. Kung ano ba yung motibo ng puso mo. Kaya, bakit ka ba umatan ngayon? So, para ba sa tao o para ba kay Kristo?